Hindi po natin naririnig po yung amen. Lakasan natin. Sabi po sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Yan, amen po. At tayo po tumayo at pangunahan po tayo ng ating mga kapatid sa music team. Amen. Praise God, hallelujah. Gumene. Salamat sa Panginoon sa ating kalakasan na patuloy niyang pinagkakatiwala sa atin. Dalangin ko na yung puso't isipan natin ay maging ituon natin sa kanyang kabutihan. At yung dahilan kung bakit tayo nandito para magpuri. Huwag natin isipin yung naiwanan natin sa bahay na labahan, kung ano man yun. Isipin natin nandito tayo para sa Panginoon. Amen. Amen. Praise God, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. We bless your name, O Lord. As we gather, may your spirit work within us. Yes, Jesus. As we gather, may we glorify your name. Hallelujah. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came As we gather, As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. yes, Jesus, we glorify your name. Knowing that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. Praise God. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. Yes, Lord Jesus. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Amen. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God, Jesus. Panginoong Jesus, Diyos na buhay, Diyos ng pag-ibig, Diyos na makapangyarihang sa lahat, Hari ng mga hari. Ikaw po yung tunay na Diyos na kumikilos sa bawat sa amin, Panginoon Lord God. Napakabuti po ninyo, Panginoon Lord God. Salamat po sa katapatan po ninyo sa aming buhay, Panginoon. Araw-araw na binabago niyo po kami. Sa araw-araw na pagpapala na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon Lord God.
Marami pong salamat, Panginoon, Lord God. Dahil meron po kaming Diyos na tinatawag, Diyos na buhay, Diyos na dapat namin paglingkuran sa araw-araw, Panginoon, Lord God. Minsan pa, Panginoon, Lord God, samahan niyo po kami sa maghapong ito, Lord God, upang ikaw po yung aming itaas sa aming buhay, ikaw po yung aming mapapurihan, mapasalamatan, Panginoon. Makinig kami ng bawat salita mo, Panginoon, Lord God. Patuloy po kami humingi ng kapatawaran, Panginoon, sa isang linggong nagdaan, Panginoon, Lord God. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa isip, sa salita, sa gawa, Panginoon. Sa mga bagay na sinasadyaman namin o hindi, Panginoon, Lord God. Patawarin niyo po kami, O God. Buksan niyo po minsan pa, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, Lord God, yung spiritual eyes namin, spiritual ears and understanding, Panginoon, Lord God, upang maunawaan namin, Panginoon, ang bawat himay-may na yung salita, Panginoon, Lord God. Dahil hindi po kami nagpunta rito dahil kung kanino lamang, Panginoon. Pumunta po kami rito upang mag-aral, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Upang dahan-dahan po namin itong maisabuhay, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, at meron kaming gawain na kagaya nito, Panginoon, Lord God, na nagsasama-sama po kami, Panginoon, upang ikaw ang aming itaas sa aming buhay, Lord. Minsan pa tinataas po namin ang mensahe mo sa araw na to, Lord, sa aming Pastor Ferdy, Panginoon. Langisang niyo po, Panginoon, kanyang mga labi, Panginoon. Upang maging karagdagang kalakasan, Panginoon, ang siya namin pong marinig, Panginoon, Lord God. At itago mo lamang po siya sa iyong likuran, maging mga kapatiran namin, Panginoon, Lord God. Sa music team, Panginoon, patuloy mo po silang bigyan ng wisdom, Panginoon, Lord God. At strength, Panginoon, maging Panginoon ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga pamilya, Panginoon, Lord God, na maging mabangong samyo, Panginoon, ang lahat ng kanilang aawitin, Panginoon, ng lahat ng kanilang tutugtugin, Panginoon, para sa iyo lamang ito, Panginoon, Lord God. Hindi lamang hanggang bubong, Panginoon, bagkos makarating, Panginoon, ito sa iyong kaharian, Panginoon, Lord God. Pagpalain nawa, Panginoon, ninyo ang bawat sa amin, Lord God, na minsan pa, Panginoon, ay dinala mo, Panginoon, ang bawat talampakan, Panginoon, sa araw na to, Lord God. Tinataas po namin ang katagumpayan nito. Inaangkin na po namin, Panginoon, ang katagumpayan ng maghapong ito, Panginoon. Ikaw yung maitaas, mapasalamatan, Panginoon, mapapurihan, Panginoon. At gamitin mo lamang, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Binabalik po namin ang lahat ng papurit pasalamat sa iyong pinakamataas na pangalan, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin sa Psalms 84, 1-4, sabay-sabay po tayo. How lovely is your dwelling place, Lord Almighty. My soul yearns, even pains, for the courts of the Lord. My heart and thy flesh cried out for the living God. Even the sparrows bound a home, and the swallow a nest for herself, where she lay hairs young, a place near your altar. Lord Almighty, my King and my God, blessed are the those who dwell in your house. They are ever praising you. Amen. Tayo po'y muling sama-sama magpuri, magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hari na mga hari. Ang ating Diyos na tagapagligtas. May-ari ng ating buhay. Ating pong ibigay ang ating the best na pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe, yes, Lord. I believe my shame is taken away. My pain is sealed in His name. I believe, yes, Lord. I believe I'll raise the banner. I'll raise the banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives.
Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Minsan pa. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe My shame was taken away. my pain. My pain is sealed in His name. I believe. Yes, I believe. I'll raise the banner. I raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift my burdens, and I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. Redeemer lives. My 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 Redeemer lives. We praise you, Lord God. Naniniwala po ba tayo na andito ang Diyos? Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Yes, Lord God. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Hey! Open the gates. Open the gates, Lord. Reveal your glory. Open the nations. Open the nations. Establish your kingdom. Open the heavens. Pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. Lord, God is here. God is here. God is here. He
Jesus, oh Jesus, be revealed. Oh, 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 oh. We praise you, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We cry, holy. We cry, holy. Hallelujah. God is here. We sing, holy. Holy. We cry, holy. Hallelujah. God is here. We sing, holy. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. We sing, holy, holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. God is here. God is here. God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. Lord, God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus, oh Jesus, be revealed. Hey. We praise you, Lord God. Hallelujah. We worship you, Panginoon. Patuloy ka naming awitan. Itaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Sa iyong yakap, Lord God. Kami, Lord God, ay naniniwala, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ay may-ari ng aming buhay, Lord God. Salamat, Panginoon, magpakailanman, Panginoon, ka namin pupurihin. Kailanman, Panginoon, di kami bibitaw. Tulungan mo kami, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Kung wala ka, Panginoon, wala kaming magagawa, Panginoon. Di namin kaya ang mundong ito, Panginoon, na napakaingay. Kaya, Lord, tulungan mo kami, mga anak mo, Panginoon. Malampasan namin, Lord God, lahat ng aming pagsubok sa mundong ito, Panginoon. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag mga aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Thank you, Lord God. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap,
ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Thank you, Lord God. Ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iiwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mo lahat. Yes, Lord. Thank you, Lord, sa pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. Thank you, Lord, sa pagtubos mo sa aming mga kasalanan, Panginoon. Hallelujah, we worship you, God. Hallelujah, Jesus. Minsan pa sa iyong yakap, Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako sapat. yes, Lord God. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Walang hangganan, walang hangganan. Ngayon, bukas at magpakailanman, aking kasalanan tinapos at binayaran. Yes, Lord God. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Sige pa, let's all pray. Tunay nga, O Diyos, na maging ang kamatayan ay yung tinalo, Panginoon. Maging ang karamdaman, Panginoon, ay binaliwala mo, O Diyos. Sapagkat patunay lamang na Ikaw ay Diyos sa dakila. Ikaw ang aming manliligtas, Ikaw ang aming madakilang manggagamot. Kaya Lord, we are so thankful and grateful, Ama, sa mga patuloy mong ginagawa sa aming buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa bawat araw, kalusugan, kalakasan, buhay, Ama, na pinahiram niyo po sa amin. Kaya muli, O Diyos, kami po'y tumatayo sa umagang ito. Nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon. Kaya, O Diyos, patuloy niyo po kami linisin. Hayaan mo, O Diyos, na bigyan niyo kami ng tagumpay na nagmumula sa inyo, O Diyos. Ngayon pa lamang, Ama, ay kinakamit na po namin ang tagumpay na nagmumula sa inyo, Ama. At amin pong sinasawata ang gawa ng kaway in the name of Jesus,
na wala itong karapatan upang gambalain ang aming malayang pagsamba, Panginoon. Kaya Lord, mula sa simula hanggang matapos, dalangin namin na ang tagumpay na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, we thank you for this morning. Pangunahan niyo po kami, O Diyos. Sa umagang ito, patuloy po kayo magdagdag ng mga bagong kaluluwa sa aming bahay panambahan. Patuloy po kayo magturo ng mga tahanan na iyong inihanda na, Panginoon, upang sa aming pagkatok, kami po'y kanilang pagbubuksan ng mga salita, O Diyos, ay kanilang pakikinggan, Panginoon. Patuloy niyo po kaming puspusin na Diyos, ang Banal Espiritu Santo, sa umagang ito, Panginoon. Ang bawat salita ang aming maririnig, ang bawat salita mo, O Diyos, ay patuloy na tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Kayo po ang mangusap sa aming kalagitnaan, kayo ang maitaas, kayo ang maluwalhati, Panginoon. Lord, we are asking for your divine intervention sa umagang ito, Panginoon. Patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso, ang mga isipan, upang makita at marinig namin, Ama, ang mga bagay na nais mong gawin namin, O Diyos, sa aming buhay. Kaya, Panginoon, salamat po, Ama, at kinakamit na po namin ang tagumpay sa umagang ito. Lord, we give you back all the glory, highest praise and honor. In Jesus I pray. Amen. Amen. Please take your seat po. Salamat sa Panginoon. Okay, good morning po. Okay. Pakisabi po sa katabi mo, handa ka na ba? Parang hindi handa. Isa pa po, handa ka na ba? Saan po kayo handa? Handa lang makinig, handa lang matulog. Ano po, handang makinig. Salamat sa Panginoon. Okay, so again, it's the first Sunday of July, no? So, malapit na po, ay Berna. No? At salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan, no? Okay, please pray for me as I do my short mission trip, no? Sa Pilipinas this coming July 27 to August 3rd. 2026. So, mamimiss niyo po ako ng isang linggo. So, wag po kayong mag-alala kasi si Pastor Rod po ay darating. No? Nakausap ko na siya at siya po yung mag-speak on that Sunday. Before pandemic, ay ginagawa ko ito yearly. At ang purpose po nito ay to conduct seminar at the same time po ay magkaroon ng feeding sa mga bata. No? So, kaya please pray for me. Okay, so I will be going to Pulilan Alliance Church. At ito po yung natulungan din natin last time, BBS. Okay, sino ba yung mga naka-attend ng BBS dito ng bata sila? BBS, Daily Vacation Bible School. Yung mga naka-join ng BBS dati. Wala nag-BBS dito? Parang ako lang ata nag-BBS. Sunday school. Teacher pala kayo dati. Anyway. So sila po yung biniless po natin. May mga, yan po yung church, Sister Micah, no? Diyan ako pupunta sa August 2nd. July 2nd. August tama. Kasi July 27 ako alis. Yung first Sunday na August 2nd po. Okay, please pray po for the needs that I'll be having. So I'll be needing yung plane ticket po na 2 lapad ay may nag-sponsor na yan. Salamat sa Panginoon. So, salamat sa aking may bahay sapagkat nung may nakita siya murang ticket, ginarab niya na agad. Sabi niya, Dad, may murang ticket. At sabi niya, kunin na natin to. So, at the same time, yung baggage ko na lang, hindi ko pa nabibili. That's 9,000 yen. And then seminar materials, I'll be needing 5,000 yen for the seminar materials. For the feeding ministry, about mga 50 po yung mga bata, pati yung mga volunteers. I'll be needing 15,000 yen. And gifts for the children, I'll be needing 15,000 yen, 500 each po, 500 yen kada bata, no? So we are targeting 30 children. So tumotal din po siya ng 15,000 yen, and then total of 64,000 yen na kailangan ko, but na less na po yung 20,000 yen, in-sponsor ng asawa ko. So I'll be needing 44,000 yen. So 4 na lapad at yung isang na lang po kailangan ko. So please pray for me. So para po mas maging maganda at matagumpay yung gawain po na yan. Amen?
So, yan po yung aking prayer request sa inyo at the same time. So, pangalawa po, please pray for me. I'll be conducting one verse evangelism this coming August 2nd. Okay, at Pulilan Alliance Church. At the same time, yung feeding ministry. Pag-pray po natin na mayroong mag-volunteers. No? So, madalas po kasi kaming dalawang mag-asawa ang gumagawa niyan. No? But again, solo flight ako ngayon, but please pray po na mayroong mag-volunteers para sa feeding ministry. And then, safe travel po and protection. Amen? So, yan po yung, pakisamahan niyo po kami sa panalangin, especially this flight ko po by July 27. Salamat sa Panginoon. Amen? So, again, we have the series, Exodus. Okay, so, ituloy po natin yung series Exodus. Mahaba po Exodus, no? Nasa chapter 4 pa lang tayo. Okay, so, tayo po lahat dito mayo. Let's read all these Bible verses. Exodus chapter 4, verses 1 to 9 lang po yung pag-aaralan natin today. And then next Sunday, itutuloy po natin yung pag-aaral. So, in the count of 3, basahin mo natin. Ready? 3, go. Moses answered, "What if they do not believe me or listen to me and say, 'The Lord did not appear to you'?" Then the Lord said to him, "What is that in your head?" "Stop," he replied. The Lord said, "Throw it on the ground." Moses threw it on the ground, and it became a snake, and he ran from it. Go. Then the Lord said to him, "Reach out your hand and take it by the tail." So Moses reached out and took hold of the snake, and it turned back into a staff into his hand. This said the Lord, so that they be believed that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has appeared to you. Go. Then the Lord said, "Put your hand inside your cloak." So Moses put his hand into his cloak, and when he took it out, the skin was leprous. It had become as white as snow. "Now put it back into your cloak," he said. So Moses put his hand back into his cloak, and when he took it out, it was restored like the rest of his flesh. Ready, go? Then the Lord said, "If they do not believe you or pay attention to the first sign, they may believe in the second. But if they do not believe these two signs or listen to you, take some water from the Nile and pour out the dry ground. The water you take from the river will become blood on the ground." May the Lord God bless His word. Makakupo na po tayo. Amen? So yan po yung story, no? About kay Moses. No? So, ano yung tanong ni Sister Micah? Sino daw po? Si Abraham? Sino po si Abraham? The father of faith. So, sino naman si Moses? Oh, siya yung nagtakas, nilabas. Siya yung ginamit siya ng Diyos para ilabas niya o i-lead niya yung mga Israelites from Egypt, no? At dalhin po sa Promised Land. Okay, pero before that, bago mangyari po yun, ay dito sa Exodus chapter 3, makikita na po natin na kung saan meron nang inutos si God kay Moses, no? Yung sa Exodus chapter 3 verse 10, previous chapter, makikita po natin dito na kung saan Moses has been commissioned by God, who tells him, "I will send you to Pharaoh that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt." Ito na po yung inutusan ng Diyos, no? Si Moses. But kung babasahin nyo yung chapter 3, sa chapter 3 pa lang, marami na po siyang alibay. Marami na siyang dahilan, no? Marami na siyang mga kinatwiran sa harapan ng ating Panginoon Diyos. At kung titingnan po natin, sa buhay po natin, parang minsan tayo si Moses. Marami tayong mga alibis, no? Marami tayong mga palusot na pwede nating ibigay sa Panginoon. Subalit, sa bawat katwiran ni Moses, kapatid, kaibigan, minamahal, ay mayroong tugon ang ating Panginoon Diyos. Okay? So, again, the story behind this, na kung saan, eto na si Moses, na kung saan siya po ay inatasan ng Diyos na siya yung gagamitin ng Panginoon upang i-lead ang mga Israelites makaalis doon sa Egypt, sapagkat after the life of Joseph, remember? During the time of Joseph, they became prosperous. Ang mga Israelites dumami, at naging banta po, naging threat
kay Pharaoh. And because of that, yung next Pharaoh na hindi nakaklose ni Joseph, ay yung next Pharaoh na sumunod, ay ginawa po mga slaves yung mga Israelites. So that's the story behind that. So that's why Moses, di ba? Kaninong anak si Moses? Kaninong anak si Moses? Si Jochebed. Sino kapatid ni Moses? Talagang first honor to Sister Emmy. Wala ko ibang sasagot dyan. Si Jochebed, no? So siya yung nanay. Napag-aralan natin yan last time, no? May bagong tagadala. Salamat po. Kasi asawa mo. Parang yung asawa, ay may hawak pala. Okay. Salamat sa Panginoon. Okay, so kala ko tumakas eh. Anyway, sabi niya po rito, but the problem is Moses doesn't want to go. Di ba? Yun yung story niyan. Ayaw niya sumunod. Ayaw niya pumunta. Okay? Kasi nga, marami siyang dahilan. Itong si Moses. Na sabi ko nga kanina, minsan, parang tayo. Na marami tayong dahilan. Ayaw natin sumunod. Ang dami nating mga, di ba? Alibis and palusot sa Panginoon. But in Exodus chapter 4, verse 1 to 17, okay, yung first part na pag-aaralan natin ngayon, we heard and read that the heart full of reasons, no, yung pinaka-reasons why Moses doesn't really want to go, bakit ayaw niya pumunta roon, okay, sa Egypt, and gave a lot of excuses to God, no? Yun yung naging dahilan, no? Maraming mga dahilan si Moses. Kaya this morning, pag-usapan natin about, the title is, no, God's remedy to all our excuses. Okay, so, sabihin po natin sa sarili natin, God's remedy to all of my excuses. Pakisabi nga po, to all of my excuses. Okay, so kung marami tayong mga dahilan, kapatid, kaibigan, minamahal, like Moses, meron din pong sagot ang Diyos. Titingnan po natin yan this morning. Okay? So, in Exodus chapter 1, verse 9, 1 to 9. No? So, ito po yung una na madalas na dinadahilan, yung what if. Pakisabi nga po, what if. Okay, ano ba sa Tagalog yung what if? Yung, paano kaya? Ayan, paano kaya? No? So, ito po yung mga dahilan ni Moses. No? Kumbaga, baka alam kayo, paano kaya kung umulan? No? Paano kaya kung bumaha? Paano kaya kung na-late ang train? Paano kaya kung traffic? Paano kaya ako magsisimba? Di ba? Maraming mga dahilan, no? So, iyan po si Moses na pag-aaralan natin this morning. So, what if versus God's miracle? In Exodus chapter 1, verse 1 to 9, makikita po natin dyan. Actually, sa chapter 4, verse 1, sabi niya rito, yung what if. Then Moses answered and said, what if they will not believe me or listen to what I say? For they may say, the Lord has not appeared to you. So yun po yung una, no? So yung sinasabi natin, what if? No? Ano yung sinasabi ni Moses? Paano kaya kung hindi sila maniwala sa akin? Okay, that's the first what if ni Moses, no? So sabi ko kanina, marami tayong mga what if sa buhay. And sometimes, hindi tayo maubusan, no, ng mga what if. Okay? At unang sinabi din, paano kung di sila maniwala sa akin? The reason behind this is that, si Moses po kasi, di ba? Remember? He is one of the prince of Egypt before. No? Di ba? Adopted siya eh. Adopted siya ni Pharaoh. Remember? Nung siya ay pinaano doon sa ilog. Okay? Nakakuha siya ng princess na anak ng Pharaoh. That's the story behind that. So, ano yung reason? One day, di ba, napag-aralan natin na kung saan merong isang Israelita na inaapi. No? And because si Moses, alam niya na siya ay Hebrew, ay naging dahilan upang ipagtanggol niya yung Israelitang inaapi. At napatay po niya yung isang Egyptian. That's the reason. Okay, sabi niya, what if they will not believe me? Kasi nga, alam ni Moses na siya ay tumakas sa kasalanan, di ba? Sabi natin, maybe one of the, hindi siya plano ng Diyos, pero nagawa niya yun. Okay? But behind that, alam natin na humingi ng tawad si Moses. So yun sinasabi niya, what if hindi sila maniwala sa akin? Kasi nga, ilang taon na ako nawala eh. So yun yung mga dahilan ni Moses, ilang taon na ako nawala dito sa Egypt, and then, pababaligin mo ko sa Egypt?
Maniniwala kaya sila sa akin? Sa kasalanan ko? Na hindi na nila ako kilala? So, yes siya po yan. Pangalawa, sabi ni Moses, what if they don't listen to me? Okay? So, yung sasabi ni Moses, paano kung hindi sila makinig sa akin? Di ba? And sometimes, ganun po tayo. Okay, marami tayong mga what if, no? Sa buhay po natin. Okay? And kasunod po niyan, sinasabi pa yan na kung saan, pwede sabihin kasi ng mga tao, di ba nagpakita ang Diyos sa'yo? So yun yung pwedeng iba to, no? Kumaga, si Moses po ay masyadong advanced mag-isip. Kaya lang yung kanya pag-isip ay negative, no? So yun po yung story dito in Exodus chapter 4 and chapter 3. So again, kung merong what if si Moses, kapatid, kaibigan, minamahal, meron din pong tugon ng Panginoon. Remember? Sabi niya rito, Moses responded to God's command to return to Egypt with his personal anxiety and depression take over him. Yun po yung unang dahilan. So kung saan, alam ni Moses na kung saan sa sarili, dahil nga nakapatay siya eh. So merong time na talaga inaatake siya ng anxiety. Inaatake siya ng depression. Natakot siya, no, sa buhay niya. So even yung fear of rejection, di ba, ay pinoison na yung kanyang isipan. So sometimes po, gano'n ang kaaway. No? Ang gagawin ng kaaway is ibabato niya yung mga nakaraan natin. Di ba? Uungkatin niya yung mga nagawa nating kasalanan. Ganun po umatake ang kaaway. No? So maaring baka gamitin pa niya asawa mo, gamitin pa niya yung pamilya mo para lamang ibalik yung dati mong buhay. So that's the attack of the enemy. Okay? So kaya nga isa sa mga naging problem ni Moses is that yung kanyang personal anxiety and depression. Even yung fear of rejection. Sino po dito yung mga takot ma-reject? Okay? So baka kasi pag kumatok ako, hindi ako pagbuksan. Di ba? Baka pag nag-text ako, hindi mag-reply. Okay? Baka pag tumawag ako, hindi mag-call back. Di ba? So ganun, marami tayong ganun sa buhay natin, no? So fear of rejection. Baka naman pag dumating si Moses doon, i-reject siya. Kasi nga, remember? Hindi naman siya magaling magsalita eh. Remember, uutal-utal siya. Remember, isa siyang kriminal. So, probably, kung titingnan yung kanyang katauhan, no? So, sa mata ng tao, kapatid, kaibigan, minamahal, hindi po pasado si Moses. But, in the eyes of God, nung si Moses po ay lumapit sa Panginoon Diyos, humingi ng tawad, binura na po ng Diyos ang kanyang kasalanan. Kapatid, kaibigan, minamahal, always remember na ang Diyos po ang tumawag po sa atin. Amen? Ang Diyos po ang nagpatawad po sa atin. So, hindi niya tinitingnan yung nakaraan mo, bagos tinitingnan niya yung puso mo ngayon na lumalapit at nagpapakumbaba sa ating Panginoon Diyos. Okay? So, pangatlo na problema ni Moses is that his lack of credibility and pride defeated his braveness among his own people. Remember? Napatay niya yung isang Egyptian, matapang siya eh. But because of his credibility, because of his pride, no? So, nangingibabaw yung pride sa kanyang buhay. Ayaw niya nang bumalik sa Egypt, no? Kasi nga ayaw niya nang balikan yung dati niyang buhay. But the Lord want Moses to go back to Egypt, to went back to Egypt, to be used by God. Amen? Pakisabi nga sa katabi mo, merong plano ang Diyos sa iyo. Huwag ka na mag-what if. Okay? So, wag na tayo mag-what if. So, yun yung po yung story dito, no? So, are you with me? Andiyan po ba kayo? Salamat sa Panginoon. So, yun yung pag-aaral natin, no? So, again, yan po yung mga respond ni Moses, no? Sa utos ng Diyos. And marahil nangyayari din po sa buhay natin yan. But this morning, it is my prayer na makita po natin yung tugon ni God sa bawat what if ng buhay po natin. Again, what if versus God's miracle. So kung titingnan po natin, to address his personal anxiety, fear of rejection, and lack of credibility, God provides Moses 3 miraculous signs. Amen? To prove his divine authority. Kaning authority? Authority ni God. Sino nag-utos kay Moses? Si God. Sino yung tumawag kay Moses? Si God. Sino yung tumawag po sa atin? Si God. Kapatid, kaibigan, minamahal, this morning, I want you to show
in Exodus chapter 4 na kung saan God showed Moses 3 different miracles sa buhay niya para lamang makumpleto ang pananampalataya ni Moses. Para lamang mawala yung kanyang takot. Para mawala yung kanyang depression. Para mawala yung kanyang anxiety sa kanyang buhay. Para maging matapang po siyang muli. At ibalik po niya yung kanyang tapang at sisig. Di ba yung gilas sa paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon. It is my prayer after this message. We will be one again. No? We will be one again. Worshiping God, serving God in His ministry. Amen? First, we need to understand the nature of miracles. Ano nga ba yung miracles? Sabi natin, meron 3 miracles na nabasa natin yan. Okay? But ano nga ba yung miracles? Number 1, first, God's miracle happened for a reason. Amen po ba? Naniniwala po kayo doon? That God will be doing miracles in our lives for a reason. Okay? Kaya nga siya miracle eh. Ang miracle po hindi yan araw-araw nangyayari. Amen po ba? Ang miracle nangyayari sa mga bagay o pagkakataon o panahon na ating buhay na kung saan talagang nais patunayan ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Okay? So, sino po dito yung mga nakaranas ng miracle ng Diyos? Amen? Salamat sa Panginoon, no? So, naranasan na po natin yung mga miracle na ginawa at gagawin ng Diyos. Meron po dyan na aksidente, di ba? Nung na-aksidente ay, di ba, nagkaroon ng karamdaman, pero pinagaling ng Diyos. Di ba? Meron po dyan ang may karamdaman, may cancer. Subalit, nung siya ay tumawag sa Panginoon, pinagaling ng Diyos. God can do miracles. Di ba? May mga taning na ang buhay, pero in-extend pa ng Diyos. Di ba? So, kapatid, kaibigan minamahal, God has a miracle. Di ba? God can do miracles for His own purposes. So, hindi para sa purpose ng buhay mo, kundi sa purpose ng Panginoon. Amen? God will do miracle. Yung mga bagay na para ang hirap, di ba? Hirap unawain. Doon po kikilos ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa, God's miracle happen if we are ready to experience it. So mali pa yung op. So we are ready to experience it. So kung handa na tayong maranasan ito, di ba? Kung tayo po nananalangin ng isang brand new car, wala ka pang parking, hindi po mangyayari yan. Di ba? Manalangin ka muna ng bahay. Okay? Kaya, samahan niyo pa kayo sa panalangin. Sapagkat, ang panalangin po namin ngayon ay ma-permanent visa po kami. So, alam ko po, kasama po namin kayo sa panalangin. Imposible. So, medyo mahigpit yung ating Prime Minister. But the Lord will do miracle. Amen? So, ang Diyos po ang gagawa ng miracle na yan. Amen? Even into your lives as well. Sa mga buhay din po natin. Ano man po yung ating mga panalangin, if you are ready to accept the miracle, God will do it. No? Pakisabi nga sa katabi mo, handa ka na ba tumanggap ng mirakulo ng Diyos? Mirakulo talaga, no? So, handa ka na ba? Aba, masarap maranasan yung miracle ng Panginoon, no? Di ba? Masarap maranasan yung kamay ng Diyos. At ito po ay talagang mapasasabi natin na buhay ang Diyos, no? Talagang totoo ang Diyos. Yan po yung naranasan ni Moses, naranasan na marami sa atin dito at patuloy natin maranasan ang kapangyarihan at ang miracle ng Diyos. Again, sabi natin, sa mga what if ni Moses kanina, mayroong 3 miracle, no? Na pinakita ang Diyos. At gusto rin ng Diyos ipakita sa atin this morning. Okay, number 1 po. Okay, first miracle, Moses stopped, transform into serpent. Okay? Yan po yung makikita natin Exodus chapter 4 verses 2 hanggang 4. Hindi ba? Sabi ni Moses kanina, what if hindi sila maniwala sa akin? Okay? Ano sabi ni God kay Moses? Teka Moses, ano ba yung hawak mo? Sabi niya, tungkod. Ang sabi ni God, ilabag mo sa lupa. Okay? Di ba? Yun yung Exodus chapter 4 eh. Di ba? Na kung saan, nung sinunod ni Moses yun, kapatid, kaibigan minamahal, nakita ni Moses, amen? Nakita ni Moses na saan yung kanyang ordinaryong tungkod ay naging isang ahas. Miracle mo ba yun? Yes, it's a miracle. Di ba? Isang mirakulo na kung saan ay binago ng Diyos ang isang simpleng tungkod upang gamitin ng Panginoon upang ipakita yung kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Again, when God called Moses to lead his people out of Egypt, Moses was paralyzed by his personal
anxiety, fear of rejection, and lack of credibility. No? Ito po yung mga atake ng kaaway. Pinaparalyze siya tayo. Pinaparalyze siya isip natin. Sinisisik niya sa isip natin, wala kang kakayahan. Dati kang makasalanan. Ikaw ito dati. Pero kapatid, kaibigan minamahal, tayo po ay binago na ng Diyos. Sa atake ng kaaway, lagi natin sagot, ako ay binago na ng Panginoon. Sa bawat atake ng kaaway, sasagutin natin siya, ang Diyos ay kasama ko. Ang Diyos ang nagbago sa akin. Amen? So iyan po yung nangyari kay Moses. But again, pinakita ng Diyos yung first miracle when he stopped, transformed into a serpent. Isang isang malaking kababalaghan na ginawa ng ating Panginoon na nasaksihan po mismo ni Moses. Di ba? The ordinary withered stick used for, saan yun? For herding. Sa pagpapasto ng tupa. Okay? And navigating rough terrain became an instrument of divine power. Pakisabi nga po, divine power. Di ba? Remember, sa story na susunod na anong ginamit ng Diyos ni Moses para magkaroon ng tubig? Yung kanyang tungkod. Sa tuwing lumalaban sila, yung mga Israelites, kapag tinataas si Moses yung kanyang tungkod, sila yung nananalo. Kapatid, kaibigan minamahal, God can use us. No? God can use the things that we have in our hands, in our life, for us to see the divine power ng ating Panginoon Diyos. Wag na po natin hanapin yung wala sa atin. Like si Moses, ang hawak po niya ay tungkod. At sinabi ng Diyos, yan tungkod mo, meron ka. Okay? Ipinakita ng Diyos na yung ordinaryong tungkod ay maaring gamitin ng Panginoon upang ipakita ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Amen? So again, kung makikita po natin ano yung mga katuruan dito in Exodus chapter 4, verse 2-4, number 1, God uses what we already have. Kung ano yung meron tayo, gagamitin ng Diyos. Si Moses meron siyang tungkod. Kung tatanungin natin sa buhay natin, ano ba yung meron ako ngayon? No? Na maaring gamitin ng Diyos. Okay? So, maaring mga skills natin, di ba? Maaring yung mga bagay na mayroon ka, literal, ay pwedeng gamitin ng Panginoon like Moses. Pangalawa, you don't need a perfectly polished resume to serve God. So, sino po yung nagpapasa ng resume dito bago sa mga trabaho? Yung mga kahisya po naghahanap ng resume, di ba? Kahit yung mga lahat ng kahisya. So, tuwing buwan po ng July and August, ang dami po pinapasahang resume online. Kasi nga, tuwing buwan, every month of August, ay ako po ay walang trabaho. No work, no pay po kami. No? So, kaya every June, July, August, nag-apply na ako online. Naghanap na ako ng mga part-time na pwede pang maging part-time. No? Kasi nga, inaayos ko yung resume ko. At sa bawat application, merong inaayos, hinihingan talaga ng resume. But remember, sa harapan ng Panginoon Diyos, sabi niya rito, you don't need perfectly polished resume to serve God. Hindi natin kinakailangan na magandang resume. Ang kinakailangan lang po natin yung malinis sa puso at yung isip na handang maglingkod sa harapan ng ating Panginoon. So, hindi niya tinitingnan ano yung napag-aralan mo, ano yung kakayahan, ano yung mga bagay na natapos mo, no? Kundi ang titingnan ng Diyos, yung mga bagay na mayroon ka, yung puso na handang maglingkod, magpasakop sa harapan ng Panginoon, yan po ay sapat na. Amen? So, pakita ninyo katabi ulit, ikaw ba ay handa na maglingkod sa Panginoon? So, alam niyo po, hindi tayo tatanggihan ng Diyos eh. No? Kapag sinabi mo, Lord, I am willing. No? Lord, here I am. Send me. Lord, here I am. Use me. No? Ay sasabihin ng Panginoon, kapatid, anak, ang tagal ko nang hinihintayan. Salamat naman at tumugon ka na. Di ba? So, hindi po tayo tatanggihan ng Panginoon, bagkos, i-welcome niya lahat at patuloy tayong gagamitin ng ating Diyos na buhay. Amen? Pangatlo po. Okay? Biblical truths, He takes the ordinary tools, skills, experiences currently in your life and repurposes it, no, for His glory.
So, ang sabi natin, yung tungkod ni Moses, ginagamit niya pang pastol. Yung tungkod na panggamit sa pampastol ay ginamit ng Diyos, no? Para gumawa ng mga himala sa buhay ng mga tao, sa mga buhay ng mga Israelita, maging sa buhay ni Moses. Kapatid, kaibigan minamahal, God will use each and every one of us. Whatever things that we have, talents that we have, di ba, ay maaring gamitin ng Diyos. Okay? Para sa kanyang kalwalhatian. Amen? Pakasabi nga po, kalwalhatian ng Diyos. Yes, yan po yung nais po niya. So gagamitin tayo ng Diyos para sa kanyang glory at sa kariyan ng Panginoon. Amen? So, kilala niyo po ba yan? Si Wally. Wala kasi ibang makitang picture eh. Pero papangalala ko po siya si Wani. No? Siya po ay ngayong umaga siya po ay si Wani. Si Wani po ay, siya po ay isang Kristiyano na kulang, no? Kulang sa pananampalataya. Okay? At ito pong si Wani ay lagi siyang negatibo, subalit ito ay sikreto lamang. So marami siyang mga negative things, mga negative na naiisip, pero secret lang, ayaw niya sabihin sa iba. Okay? So, kaya sabi niya rin, every prayer day, gusto niyang umattend, pero ang dahilan niya, what if may overtime ako mamaya? So what if busy yung kaya siya mamaya? Kaya hindi pa siya nakaka-attend. So every Sunday service gusto niyang maging maaga, pero ang dahilan niya, what if baka maunahan ko pa si pastor? Kaya mamaya na ako alis. Gusto ko mauna si pastor. Okay? So one Sunday, itong si Wani po ay, one Sunday, si pastor ay nagsabi, no? Nagtanong siya, no? Sabi ni pastor, mamaya lalabas tayo at mag-evangelism tayo mamayang hapon. Subalit, ito pong si Wani ay nagulat at biglang napatayo during meeting. At sabi ni Wani, pasigaw na sinabi, pastor! No? So what if umulan mamayang hapon? Huwag na tayo tumuloy mag-evangelize. No? Sabi ni pastor, ikaw nga Wani. Ikaw nga Wani yung kumukontra sa aming mga panalangin. Ikaw Wani na negatibo at mahina ang pananampalataya. Okay? So yun po, no? So hindi na kasi nagulat si Wani, no? So nabigla siyang napatayo at napasigaw. At nalaman na po ni pastor na si Wani pala yung negatibo at laging may reklamo. So kaya sabi niya, alam niyo, panahon na wag tayo maging gusto niyo ba maging si Wani? O wag tayo maging negatibo, no? Panahon na upang tayo po ay sumunod at magtiwala sa Panginoon Diyos. Amen? So, nawa ay wag tayo maging Wani, no, ng church natin. Bagkus makiisa po tayo sa gawain ng Panginoon. So again, what if versus God's miracle? Sabi natin, learn to surrender our fears and our stops to God. He turns our obstacles into testimonies. Di ba? Yung mga dati nating kahinaan, kung ibibigay mo sa Panginoon, kung isusuko mo sa Panginoon, ay gagamitin ka pala ng Diyos. Amen? So meron po akong sa Bible study ko sa Sisuy. Ako po ay 8 years sa Sisuy. Meron po akong isa sa mga inaalagaang Bible study na kung saan noong una talagang ang dami niyang dahilan. Siya yung Wani, no? Pero active siyang umattend. Active siyang nagpapagamit sa Panginoon. Pero thank be to God, ngayon po ay hindi na po siya si Wani. Siya na po ay si Jenny, no? Na nagpapagamit sa Panginoon. So I am very proud kasi itong si Sister Jenny ay talagang dati ay nahiyain. Ngayon po ay nakakapag-share na rin ng Word of God. No? So dating Wani na ngayong si Jenny na ginamit ng Panginoon. So siya po ay binago ng Diyos, no? At patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Amen? So again, learn to surrender our fears, learn to surrender yung mga bagay na meron tayo at ipagamit natin sa Panginoon. So sayang naman po, no? Sayang yan. Gagamitin niya ng Diyos for the glory of. Second miracle. Okay? Second miracle na mababasa natin in Exodus chapter 4 verse 6. Sabi rito, di ba? Moses didn't think anyone would believe him.
he talked to God, he was told to put his hand inside his robe. Ano po yung second miracle, di ba? Second miracle is the leprous hand, no? Na kung saan ito yung pangalawang miracle na pinakita kay Moses. Na kung saan yung dati niyang makinis na mga balat. Okay, so tingin sa likod, makinis ba yung balat niyan? Okay, so yung makinis na balat ay, di ba? Ay nung sinabi ng Diyos, ipasok mo sa sa loob ng damit mo, no? Ay paglabas niya ay nagkaroon ng leprosy. Hindi po ba miracle 'yon? So, most probably natakot si Moses, no? Natakot si Moses kasi nga, 'di ba? Nagkaroon siya ng leprosy. Ano po sa Tagalog yung leprosy? Ketong, 'di ba? Nagkaroon siya ng ketong. Alam niyo pa, leprosy is the image of leprosy is like the walking dead. No? Nung buhay ka pa pero naagnas ka na. Yan po yung mga may leprosy. The smell of leprosy is decaying flesh would announce. Malayo pa lang maaamoy mo na yung sangsang na amoy. No? Nangangamoy yung may taong may leprosy. Pangatlo po, the disease slowly destroyed their bodies and made them untouchable. Okay? So, ang leprosy po ay hindi ordinaryong sakit. Amen? Ito po ay kakaibang sakit. Nakakaawa na sakit. And yet, sa isang iglap lang, di ba, yung makinis na kamay ni Moses ay nagkaroon ng leprosy. What is the purpose? Okay? Meron mo na sa ituro kay Moses. Ito po yun. Leprosy was a graphic picture of the spiritual defilement of sin. Kagaya po ng leprosy, ang kasalanan po ay maaari natin itulad doon. Hindi lang po isang kasalanan, bagus patong-patong na kasalanan na pwede nating ihalin tulad sa buhay natin, no? At sa buhay ni Moses. Sabi nga, like leprosy, sin is an ugly, incurable, and contaminating disease, and it separates us from God and make us outcasts. Kasi during their time, hindi ko lang po alam kung may mga ketong pa ba ngayon? Meron, di ba? Anong lugar sa Pilipinas yung may ketong? Sa may Tala, no? So tagang nakaseparate po yung lahat ng mga taong may ketong sapagkat, di ba, they are outcasts, no? Even in the time of Moses, even in the time of Jesus Christ, talagang sila ay sineseparate. Talagang sila, malungkot ang buhay po nila, nag-iisa na sila, at walang sino man lumalapit sa kanila. Ganon din daw po ang isang kasalanan. Okay? It's ugly, incurable, and they will felt outcast. Okay? Ganon daw po ang isang may leprosy. But again, kung titingnan po natin sa buhay natin, but the miracle of leprosy, di ba? Hand represented God's power. Di ba sabi natin, nung nagkaroon na leprosy si Moses, subalit nung sinabi ng Diyos, ipasok mo ulit at ito ay gumaling. Sabi natin, the miracle of the leprous hand represented God's power over sin. Pakasabi nga po, God's power. Kanino kapangyarihan? Kapangyarihan ng Diyos. Kumbaga, ang kasalanan sa ating mga buhay ay kayang patawarin ng Diyos. Hindi mananaig ng kasalanan sa kabutihan. Hindi mananalo si Satan sapagkat ang Diyos ay, He is God, the most powerful. He is our Savior sa ating mga buhay. Moses was being sent into Egypt to free the Israelites from slavery. Jesus was sent to free us from the lepers of slavery, of sin. So same with Moses. Siya po ay gagamitin ng Diyos upang mapalaya ang mga Israelita sa pagiging alipin ni Pharaoh. Like Jesus Christ, siya po ay naparito upang mapalaya din po tayo sa pagiging alipin ng ating mga kasalanan. Sino yung gagawa po nun? Si Jesus Christ. That's the second miracle. Amen? Sa buhay ni Moses. So, kung titingnan po natin, ano yung biblical truths? In Exodus chapter 4, verse 6, number 1. Pakibasa po natin. Ready, go? We are... Kaninong blood? By the blood of Jesus. So, tayo po ay papalayain ng Diyos. Sa magitan ng dugo na Jesucristo, kapatid, kaibigan minamahal, tayo po ay makakaranas ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen? At makakalaya po tayo sa bitag o tali ng kasalanan. Pangalawa po, ready, go? Where no? So, hindi po tayo mga spiritual zombie. Tayo po ay renewed, di ba? Mga binago na ng ating Panginoon. Pangatlo po, ready, go? We have nothing to shame and no more guilt. So, iyan po yung laging atake ng kaaway. Yung shame. Huwag ka nang tumayo.
Kasi nga, makasalanan ka naman. Yung guilt. Sabi nga natin, the 1 John 1 na, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive us. But it's not a license to commit sin. It's our way to come back to God. Okay, are you with me? Malapit na po matapos. Pang-apat po, ready go? We are free because of God's power over sin. So salamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay pinalaya, no? Malayang-malaya sa kasalanan at yan po ay nangyari dahil pinalaya po tayo ng ating Panginoon. Okay? So pangatlo po, matapos na po ako. Again, what if versus God's miracle? The third miracle is that God's change, di ba? God changed water into blood. Nakita po natin yan in Exodus chapter 4 verse 9. Sabi niya, Moses is told to pour water from the Nile onto the dry ground where it will instantly turn into blood. Amen? And yun po yung pangatlo, no? So sabi ni God, kung hindi pa rin sila maniwala sa iyo, no? Kung sinasabi mo, what if hindi sila maniwala sa iyo? What if hindi sila makinig sa iyo? Yung isa at pangalawang miracle na pinakita ko sa iyo, baka sapat na yan. Sabi ni God, baka hindi pa rin maniwala sila. Ito, pangatlo. Sabi ni God, no? So, ito po na kung saan yung tubig na galing sa Nile River ay nag-change into blood. Okay? So, kung titingnan po natin, ano ba importance sa Nile River? During their time, wala pa pong sasakyan, wala pa pong kotse. Tama po ba? During their time, wala pang, kumbaga, isipin natin, baka kabayo at kamelyo. But, ang strategic area po ng Egypt ay beside the Nile River. Kumbaga, ang Egypt po ay merong Nile River na ginagawa po nila or ginagamit nila for transportation, ginagamit po nila for, di ba, for agriculture, no, tourism, so economy, even energy, no. So yun yung purpose ng Nile River. Kumbaga, buhay para sa kanila ang Nile River. Sabi nga, the Nile River brought life to Egypt, no? Kung bakit masagana ang Egypt, kapag may tagtuyot, hindi sila apektado masyado kasi nga, meron silang Nile River. Iyan po yung strategic point ng Egypt, no? During their time. At kung titingnan po natin, it was literally the life blood of Egypt because without Nile River, Egypt would die. So, ganun po kahalaga. Kaya pinakita ng Diyos yung pangatlong miracle kay Moses upang ipakita sa kanya na kung saan, kung ang Egypt meron Nile River, na kumuha ka ng tubig kanina, subalit sinasabi ng Diyos, ako, no? Ako ang gumawa ng Nile River. Ako ang source ng buhay, no? That's the importance of this. Again, the water of Nile River represented God's power over life and death. Pasabi nga po, life and death. So, ganyan pong buhay, di ba? Dalawa lang po buhay ang pupuntahan natin between life and death. Di ba? Saan ba tayo gusto pumunta? Sa buhay na walang hanggan o sa kamatayan na pagdurusa, di ba? So, ganun daw po yan. Yung water sa Nile River represented life and death sa buhay po nila. But when we belong to Jesus, we don't have to be afraid of death because Jesus conquered death in order to give us life and the promise of eternal life. Okay? Alam niyo po, ang buhay po ay di natin hawak. Tama po ba? The other day po ay meron akong kaibigan, kababata. Talagang isa po sa barkada ko nung high school. At talagang ang ganda ng usapan namin. Sabi ko, bro, pauwi ako ng July at mag-meet tayo. Sabi ko, mag-eat all you can tayo. Okay, so ang ganda ng usapan namin, no? And then the other day, ay nag-post sa group chat namin ng batchmate. Sabi niya, may nabasa ako na yung batchmate natin, no, na si Joel ay namatay na. So sabi ko, kausap ko lang siya ng isang araw. So the purpose of that, bakit kami mag-meet, gusto ko siya share ng Word of God. So nakakalungkot kasi hindi ko siya na-share sa kanya yung Word of God. Pero previously, may mga Bible verses, mga sinasabi ko, baka nakakilala siya sa Panginoon. So sabi ko, sayang, may plano pa naman kami mag-meet. No? So, ang sabi is that nagkaroon ng heart attack. No? So, yung kaibigan ko. But again, sabi natin, ang buhay po ay hindi natin hawak. No? It's life and death.
Kaya pipiliin natin yung buhay. Buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Again, sinasabi natin, the third miracle na kung saan change water into blood represented God's power over life and death. Alam niyo po, ang kamatayan darating naman sa buhay natin eh. Di ba? Hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung papaano, pero one thing is for sure, darating po tayong lahat dyan. Sabi nga na, una-una lang yan. But the question is, are you ready? Kung sakaling darating ang kamatayan sa ating buhay, no? Handa ka ba na humarap sa ating Panginoon Diyos? So, di natin alam kung kailan. Like my friend, no? Na kung saan ay habang natutulog ay inatake, no? Siya po ay wala na. But again, sabi natin, remember this, when we belong to Jesus, we don't have to be afraid of death because Jesus conquered death in order to give us life and the promise of eternal life. Amen? So, hindi po ba namatay si Yesu Cristo? Yes, namatay siya. Pero, ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Jesus Christ conquered death. At ito pinangako niya sa atin, kapatid, kaibigan, minamahal, na kung saan, kung sino man sa atin, actually, lahat naman tayo ay mamamatay at mabubuhay din na maguli. Kaya lang, sa iyong muling pagkabuhay, ang tanong saan ka ba pupunta? Sa buhay na kasama ang Diyos, na buhay ng masagana, buhay na wala nang hirap, wala nang pagdurusa, or sa buhay na paghihirap. No? Iyan po yung tinatawag natin, na kapatid, kaibigan minaman, na dapat nating paghandaan. Sabi nga rito, Romans 6 verse 9, basahin po natin, 1, 2, 3, go. We know. Amen. Di ba? Siya po ay nabuhay na maguli. At ganoon din po ay gagawin niya po sa atin sa lahat ng mga sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoon. Kaya nga, ang isang Kristiyano po ay hindi natakot mamatay. Sino pong mauna? Sorry, gusto mauna. Wala ba? Huwag muna. Sabi niyo, wag muna. Okay, but again, hindi po tayo takot mamatay. Kasi alam natin na anuman ang mangyari sa atin, kasama natin Panginoon. Okay? Pero wag muna, mga bata pa tayo. Okay? Marami pa tayong mga plano. Kaya nga, habang buhay po tayo, magpagamit po tayo sa Panginoon. Habang buhay po tayo, ipaghanda po natin ang ating pangalawang buhay sa magitan po ng pagkilala at pagtanggap sa ating Panginoon. Amen? Again, sabi natin, the third miracle, change water into blood. In baptism. Okay, so we'll be having our baptism sa baptism class mamaya. Okay, so sa lahat po ng mga bagong ma-attend, ini-invite ko po kayo, magkaroon tayong baptism service. 30 minutes na yun, unahin na natin yun bago mag-CMT meeting. And then, yun po, magkakaroon tayong baptism. Kailan pong baptism, JPAC? July 19, saan po gagawin? Saitama. Okay. So, in baptism daw po, the Bible says, we die to our sins. Basahin po natin, Colossians 2:12. Ready, go? Buried. Tandaan na po, mukhang gutom na talaga. Okay, ready, go? Okay, so ang ginagawa po natin, baptism is tinatawag natin immersion. Yung paglubog sa tubig. At yung paglubog po sa tubig represent yung death, no? Yung paglilibing, no? Ng ating dati nating buhay. Baptism po is a public declaration that you are a Christian. Ang pinaka-requirement sa baptism is yung salvation. If you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, then pwede ka na mag-undergo ng baptism. Okay? But we will be having our baptism class. But again, ano sabi diyan? Bear with Him. Nililibing na po natin yung dati nating buhay. Sabi natin kanina, the water came from Nile River, represented God's miracle, God's power over death. Na kung saan, kung paano siyang nabuhay na maguli, at sinasabi na kung saan dito sa binasa natin, na kung saan sa baptism din ay inililibing po natin yung dati nating buhay. Kaya pag-ahon natin from the water, represented new life. Amen? In our Christ Jesus. Amen? So that's why baptism is a burial in water. You're being buried with Christ Jesus. So wag po kayo mag-alala kasi po hindi po matagal yan. Seconds lang.
So, nilibing natin, representation, symbolism, at pag-ahon mo sa tubig ay bago ka na nilalang. It's just a representation symbolism. Okay? So, biblical truths. Sabi natin, miracle change water to blood. God, basahin, 1, 2, 3, go. God. So, pangalawa po, to be afraid of death because Jesus conquered death. Pangatlo po, in baptism, you literally rise from death to walk in newness of life. Yan po yung mahalaga po niyan. Sabi natin, okay, yung what if ni Moses kanina, yung pangatlo, di ba, na kung saan yung change water into blood, it represented God's power over death. Kapatid, kaibigan, minamahal, good news, sapagkat yan po ay ginawa ni Jesucristo para sa atin. At nais po niya na tayo po ay makitaan talaga ng pagsunod sa harapan ng ating Panginoon. Malapit na ba ako matapos? Challenge! Patapos na pala ako. Number 1, ready, go? Amen. So, sabi natin kanina, wag na po tayong lumayo, wag na tayong maghanap. Anything that we have, anything na meron tayo sa kamay, meron tayo sa buhay natin, mga talents, experiences, ang gagawin lang po natin, gagamitin natin sa harapan ng Diyos. That's the first challenge. Pangalawa po, ready, go? Okay, so kinakailangan po natin manampalataya sa Diyos, no? Na siyang makapagpapatawad sa ating mga kasalanan. Pangatlo, ready, go? So that's the third challenge. No? So kung di ka pa na-baptize, then I am challenging you na magpa-undergo sa baptism. In application po, dito tayo magtatapos. Basahin po natin na, ready, go? Amen. Salamat sa Panginoon. So, yan po yung ating application. Nawa, ay lalabas po tayo sa lugar na ito na kung saan ay makita po natin that there is salvation. No? Na kung saan, because of the blood of Jesus Christ, magkakaroon po tayo ng bagong buhay sa harapan ng ating Panginoon. Okay? So, tayong lahat tatayo. Let's sing this song. May inanda po ang kanta. So, awitin po natin ito from the bottom of our heart. If you really believe, no, maganda yung lyrics ng kanta. Manalig tayo, manampalataya tayo like na ginawa ni Moses. Sana wag nang umabot sa marami pang miracle. Na wag nang hayaan na magkaroon pa tayo, makaranas pa tayo iba pang makaramdaman o ano pa man sa buhay natin. Bagkus, ngayon pa lang maniwala na po tayo sa gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Sige po, let's sing this song. Jesus, our Savior. I believe in God, our Father. I believe in Christ, the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Come on, do you believe in that name tonight? Thank you, Jesus. Our judge and our defender. Our judge and our defender suffered and crucified. 実績がないから選ばれない、そう思い込んでいませんか？実は
クライアントが求めているのはあなた。Let's all pray. As we sang the song, Panginoon, we believe in Christ the Father, we believe in Christ the Son, we believe in the Holy Spirit, Jesus 3 in 1. Kung saan siya po yung Diyos na tumawag kay Moses, siya yung Diyos na nagpakita ng mga himala kay Moses, siya yung Diyos na pumili kay Moses, siya yung Diyos na tumatawag din sa atin sa umagang ito. Kagaya ng pagtawag ng Diyos kay Moses, kapatid, kaibigan minamahal, hindi niya tinitingnan yung resume ng buhay mo. Ang tinitingnan lamang po niya ay yung puso mo ngayon na handang sumunod at handang magpasakop sa ating Panginoon. When Moses showed the 3 miracles, kapatid, kaibigan minamahal, siya po ay naniwala sa ating Panginoon. God can do miracles in our lives, enable for us to see the plan and the power of our Lord Jesus Christ. Gusto niyo po maranasan ang dakilang himala ng Diyos sa inyong buhay? Kagaya po ni Moses, all we have to do is to believe in Christ the Father, to believe in Christ the Son, to believe in the Holy Spirit, na siyang ating Diyos sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa paalaala niyo sa amin, O Diyos, na kung minsan marami po kami mga what if sa aming buhay. Minsan, Lord, marami po kami mga dahilan. Lord, minsan po marami po kami mga alibis. Hindi po maubos, Panginoon. Subalit, sa bawat alibay po namin, Ama, sa bawat what if na aming buhay, ay patuloy na meron kang tugon sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Lord, as we reflect on this message, O God, na turuan niyo po kami, Panginoon, na baguhin yung puso na merong pag-aalinlangan, Panginoon. Bagos, punuin niyo po kami, O Diyos, ng pananampalataya na nagmumula sa inyo. Salamat po, Ama, sa paalala na ito. Salamat po, O Diyos, sapagkat ipinakita mo, Ama, yung mga himala sa aming mga buhay. At patuloy kang gagawa ng mga himala sa aming buhay. Kung unang-una po, O Diyos, kami po ay patuloy na lalapit sa iyo. Patuloy na tatawag at kikilala sa iyo. Sabi nga namin, Panginoon, kung kami po ay ready na to experience your miracle, O God, mangyayari lamang ito, O Diyos, kung ito po ay i-ready namin yung aming mga puso. Papasukin ka namin sa aming buhay. At mangyayari yung mga himala sa aming buhay, Panginoon. Lord, gusto po namin itong maranasan sa aming buhay. Gusto po namin makita yung kapangyarihan mo, O Diyos, na ikaw yung Diyos na nabuhay sa mga patay, na ikaw yung Diyos na muling babalik para sa aming lahat. Sapagkat ikaw po ang aming tagapagligtas, aming Panginoon, aming Hari ng aming buhay. And this morning po, kung sino man po, Ama, sino man po sa umagang ito, Panginoon, yung mga gustong sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa iyo, Panginoon. Lord, we want to experience your miracle. Mangyayari lamang ito, O Diyos, kung tatanggalin po namin yung mga what if, yung mga alibis po namin sa aming buhay, Panginoon. Bagkus, isusurrender namin sa iyo lahat, Panginoon.
if you want to accept Jesus Christ, if you want to experience God's miracle into your life, kapatid, kaibigan, I challenge you this morning, can you please raise your hand? Like Moses, he surrendered his life to God. Like Moses, he surrendered all his alibis, his what if, yung kanyang unbelief, yung kanyang trust kay God, ay patuloy niyang isinuko sa harapan ng ating Panginoon. If you want to experience God's miracle this morning, please raise your hand and let me pray for you. Lord, we thank you for this morning, Panginoon. Salamat po, Ama, sapagkat kayo po ang Diyos sa paghimala. Kayo po ang Diyos sa tumawag kay Moses, Panginoon. Kayo po ang Diyos na patuloy na gumagawa at gagamit sa aming Panginoon, kagaya ng buhay ni Moses. Anything na meron siya sa kanyang buhay, yung staff, yung kanyang tungkod, ay ginamit mo, O Diyos, upang ipakita yung himala mo, Ama, sa kanyang buhay. And also, Lord, we believe anything that we have in our lives, Lord, alam po namin, Panginoon, ito ay ordinaryo lamang, subalit gagamitin mo ito, O Diyos, sa harapan mo, Ama, for your glory and for your honor. Okay, Lord, we are here today, surrendering all our what-ifs in our lives. Kung meron po tayong mga alinlangan sa ating mga buhay, kapatid, kaibigan, minamahal, it is about perfect time to surrender like Moses. Kanya isinuko ang lahat ng yung mga iniisip niya, yung mga what-if niya sa kanyang buhay, yung mga dahilan niya, ibinigay niya sa Panginoon. And obeyed Jesus Christ. Accepted Jesus sa kanyang buhay. Kaya Lord, we thank you for this morning. Kami po ay lumalapit sa inyo, Ama. Sinusuko po namin, Panginoon, aming buhay sa inyo, Diyos. Sapagat alam po namin, Ama, na kayo po lamang ang makapagbabago na aming buhay. Kayo lamang, O Diyos, ang patuloy na kikilos sa aming buhay. Lord, patawarin niyo po kami, Ama, sa aming mga kasalanan. Ano man po, O Diyos, sa aming mga naisip, nagawa, nasabi, Panginoon, kulang ng pananampalataya. Lord, palitan niyo po ito ng pananampalataya na nagmumula sa kaya. Lord, we thank you for this morning. Alam niyo po yung laman na aming mga puso, Panginoon. Lord, continue to use us, Lord, mighty and powerfully, according to your plans and your divine purposes na aming buhay. Lord, we surrender it to you. We give you back all the glory, all the highest praise and honor. In Jesus, I pray. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Please take your seat po. Praise God, hallelujah. Salamat do sa paalala sa atin na hindi tayo dapat maging wani, no? Dapat maging tayo, new version ni Paul na taga-sunod ng Panginoon, hindi taga-usig. So, ganun. So, yung ating pong verse na pagbabasya sa araw na tayo sa 1 Chronicles 29:12. At saka, malabo na yung mata ko. Iba na tayo. Hindi na siya, wanay na siya. 12 at saka 14. Ang sabi rito, 14 pala at saka 16. Yet, my people, and I cannot give you anything because everything is a gift from you. And we have only given back what is yours already. Sa 16, O Lord our God, we have brought together all this wealth to build a people to honor your holy name. But it all came from you and all belongs to you. So maliwanag dito na hindi wala tayong pag-aari. Ito ay tayong lahat ay katiwala lang ng Panginoon.
At dapat ibalik natin sa Kanya kung ano yung nararapat para sa Kanya. Pag tinanggap natin ang Panginoon, hindi lang yung spiritually natin ipagkakatiwala sa Kanya, kundi pati yung ating kinabubuhay. Yun yung totoong pagsunod at pagtitiwala sa Panginoon, yung pag-obey. So, yun lang po yung paalala ko. Salamat po sa Panginoon. Hello, sa. Yun po, gusto po namin kantahan ng Panginoon. And sabi na nga dito sa kanta, siya yung waymaker, no? Kahit na naman yung mga struggle sa buhay natin, financially, materially, is yung Panginoon ang waymaker natin para tulungan tayo sa ating mga problema. Low. Low, low. Moving in our midst, I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, working in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in our place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, moving
is who you are. That is who you are. Amen. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. my God. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Amen. Lahat po tayo tumayo. Ipag-pray po natin yung ating mga tithes and offering. Nanyayahan ko po ang lahat ay tumayo. Praise God. Panginoon, salamat po sa inyong mga biyaya, sa kalusugan ng aming pangatawan. Panginoon, alam po namin ng lahat na ito ay nagbubula sa inyo. Dalangin namin na makasud kami at makapag-alay sa inyo ng nararapat para sa inyo, Panginoon. Naniniwala po kami na anumang mayroon kami, ito ay galing sa inyo at ito ay sa inyo po nang galing, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa umagang ito, sa inyong mga salita na patuloy na gumagabay sa amin, Panginoon. Dalay ko po, Diyos, na pagpalain niyo po yung bawat kamay na nagbigay ng kanilang mga pangako at handog, Panginoon, na ikalalago na inyong gawain dito sa simbahan ito, Panginoon. Salamat po. Lahat ng pasalamat ay binabalik namin sa inyo. Sa tayong pangalan ni Jesus, namin pang tagapagligtas. Amen. Please take your seat po. Sige po, ngayon po ay first Sunday of July. No? Salamat po sa Panginoon sa kanyang mabiyayang pag-ibig na ating naranasan sa magitan po ng pagbibigay po niya ng kanyang sarili, ang kanyang buhay, upang tayo po lahat ay makaranas ng pagpapatawad ng ating Panginoon Diyos. So as we partake to this Lord's Supper, ay inaalaala po natin ang dakilang sakripisyo ng Diyos, dakilang pag-ibig ng Diyos sa magitan po ng pagbibigay ng kanyang buhay, no? Sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay naipako sa krus, hindi dahil siya po ay makasalanan, bago siya po ay naging makasalanan dahil sa mga kasalanan na gawa ng tao, no? At ito po ay ating, ito ay kanyang pinasan sa krus ng Kalbaryo. So the crucifixion po was the very violent. Ito po yung nakahihiya, pinakamalupit na klase ng kamatayan during his time. Kumbaga sa time po natin ngayon, parang sili electrica, di ba? Lethal injection. Iyon po yung klase ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus Cristo. Again, wala po siyang kasalanan, subalit inako po niya lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan upang siya ang magbayad. So ito po yung ginawa po niya dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa iyo at para sa akin. So as we partake this Holy Communion this morning, ay mayroon pong paalala si Apostol Pablo na kung saan nararapat lamang na ating tinati mga sarili
as we partake to this Holy Communion, tayo po ay tatayo, hingi po tayo ng tawad sa Panginoon sa ating mga naisip, nasabi, na salita, nagawa. At ito po yung paraan upang tayo ay makiging kabahagi dito sa banal na hapunan. So as we stand this morning, tayo po ay aawit. And as our leaders will distribute yung mga elements, tayo po ay magkawat ng sariling panalangin. Ang sariling panalangin po ay gawin natin kumuluhan, no? Tayo manalangin sa Diyos. At sabay-sabay po tayo magpapartake ng Holy Communion. Ito ang tinapay ng buhay. Kunin mo't ibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo't makiisa. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makiisa. Yan ang dugong dumanap upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Hawakan po natin ang tinapay. Sapagkat ito ang turo tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Hesus ng gabing siya pinagkanulo, siya'y dumambot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na nihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin tanggapin. Hawakan po natin ang saro. At gayon hindi na matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang siyang bagong tipan na pinagtibay na aking dugo, tuwing inimin ninyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagat sa tuwing kakain kayong tinapay na ito at iinom ang sarong ito, pinahayag niyo kanyang kamatayan, kanyang muling pagkabuhay, at kanyang muling pagbabalik. Sabay-sabay po natin tanggapin. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, heavenly
po, let's all pray. Let's hold our hands together. Maghawak-hawak kamay po tayo. Sige po, bilang isang pamilya ng GFAC. Magane? Sige po, salamat sa Panginoon sapagkat nagkasama-sama tayo muli. No? And let's declare blessings upon blessings sa ating mga katabi. Ipanalangin po natin yung mga katabi po natin. Let's declare blessings to them. Sapagkat alam po natin sa kamay ng Diyos ay mayroong pag-iingat, pagpapala, kagalingan at kalakasan. Sige po, ipanalangin po natin yung mga katabi. Yes, Lord Jesus. We thank you, God. We bless you, Panginoon. Salamat po, Lord. Sa buhay mo, sa pinayarin po sa amin. We continue to bless our brother, Panginoon. January, Panginoon, God, Jesus. We continue to bless him, Lord Jesus, with strength. As a father, Panginoon, give him wisdom and believe in Abin, God, Jesus. We declare blessings. Upon blessings towards him, God, Jesus. Continue to be with them, God, Jesus, always for your glory and praise. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Lord, we thank you for this morning. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po, Ama, sa isang linggong lumipas. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig mo na patuloy niyo pong pinaparanas po sa amin. Salamat po, Ama, sa bawat araw at hininga na binibigay niyo po sa amin, Panginoon. Sa bawat kalakasan na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin. Salamat po, O Diyos, sapagkat kung wala ang mga bagay nito, Ama, hindi po kami makapagtatrabaho. Kung wala yung mga bagay nito, Ama, hindi kami makapaglilingkod sa iyo, Ama. Kaya Lord, as we experience your love, goodness, and kindness sa aming buhay, na Panginoon, matuto po kami, Ama, na ipaglingkod dito sa inyo, Panginoon. Sapagkat ito ay nais mo, Ama, na patuloy po kaming magiging isang ilaw at asin ng sanlibutan ito, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na kami po ay lalabas dahil sa lugar na ito, na puno ng pagpapala, kagalakan, kagalingan, kasiyahan na nagbumula sa inyo, Panginoon. At ito po ay dadaloy towards other people, Panginoon. Sa mga tao around us, Panginoon. Makita po nila yung Diyos na siyang aming dakila, manggamot aming Panginoon ng aming buhay. Kaya Lord, we thank you. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan, Panginoon. Kaya Lord, nawa po yung aming mga napag-aralan na itumimo sa aming mga puso't isipan, makita sa aming buhay, at patuloy kaming maglilingkod sa iyo, Ama, na wala pag-aalinlangan. Bagos kami po ay mananampalataya at susunod sa iyo, Ama, kagaya nitong si Moses, Panginoon. Lord, we thank you for his life. Continue to bless us and be with us always, O God. Please say and declare with me, I am blessed, I am healed, I am forgiven, I am victorious, I am loved, I am unstoppable because of our Lord Jesus Christ. May the Lord God bless you and keep you. May His face shine in you and be gracious to you. May you go with peace and blessings in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Everybody say, Amen.